Mga master, isa pa sa mga common questions na ating po natanggap especially ng mga GSIS borrowers na kaka-renew pa lamang ng kanilang MPL Plus ay kung kailan sila pwede na mag-apply nitong MPL Flex. Kung matatandaan po natin ng MPL Flex ay meron pong mas mababa na interest rate na 6% per annum compounded percent per annum computed in advance compared po sa kasalukuyang MPL Plus na 7% per annum computed in advance. So nakakatipid po kayo sa interest kung ito pong MPL Flex. Kaya yung iba ay gusto po na mag-apply sa Flex para bababa yung amortization pero hindi sila eligible. So kailan sila dapat mag-apply para makatanggap ng kanila pong MPL Flex, no? At naging eligible at bababa naman sana yung monthly amortization. Kanina po ay sinubukan ko pong i-compute gamit po yung mga basis ng deduction sa MPL Flex tulad po ng 2% service fee plus doon po sa loan redemption insurance at advance interest. Kinukuha ko po yung relationship ng gross loan amount doon sa sa advance interest at sa loan redemption insurance. Pero na-remind po ako na mayroon palang provision under the MPL na ito pong tinatawag na minimum loanable amount. Madalas kasi maximum loanable amount yung pinag-uusapan natin. Dito sa minimum loanable amount, dito po makikita yung sagot kung kailan ka dapat mag-apply ng MPL para sigurado na eligible ka at kahit po wala kang proceeds, at least ay magbago yung monthly amortization mo. Under sa provision ng minimum loanable amount, mga master, kapag wala ka pang MPL, of course, yun pong isang buwan na basic salary, yun po yung pwede ninyo ma-avail. Kapag wala kang loan sa GSIS na pwede pong ma-consolidate into the MPL. Pero kung mayroon kang existing loan sa GSIS na pwede ma-consolidate into MPL tulad na lamang po ng console loan o kaya ay yun pong mga other kinds of loans before sa GSIS. Tapos or meron kang existing na MPL at gusto mo mag-renew. Sinasabi po dito dapat yung inyo pong minimum loanable amount ay 105% ng inyong outstanding balance. So kung magkano po yung balance ninyo sa loan ngayon, yung makikita po ninyo na outstanding balance sa inyo pong loan, times po ninyo yan ng 105% or 1.05, yun na po yung minimum loanable amount ninyo. Ngayon, let's solve the other way, Kasi sa ngayon, alam natin yung pwede nating loan, yung maximum na pwede nating ma-avail na loan. Tapos ang hindi natin alam ay kung yung outstanding balance mo para pwede ka nang mag-renew. Okay, yun po yung goal natin. So ang gagawin lamang natin dyan, kung magkano po yung maximum na pwede ninyo ma-avail sa inyo pong loan or yung na-avail ninyo ngayon, kung magkano po yan, divide po ninyo yan ng 105% or 1.05. I-divide po ninyo, then yung result po, yun po ang dapat na balanse ng inyong loan ngayon para kayo ay allowed na or eligible na mag-renew. So balik tayo doon sa atin pong example na paborito yung 500,000 pesos na MPL. So what if yung maximum loanable amount ninyo ay 500,000? So yung tanong, magkano dapat yung balanse mo ngayon para pwede ka nang mag-renew at talagang eligible ka sa MPL Flex? So ito na po yun mga master, para malaman kung magkano yung balanse before you apply for a renewal sa MPL. So divide natin yung maximum loanable amount ng 105%. Sa ating example, 500,000 yung pwede ninyong ma-loan, maximum po yun. Divide natin ng 105% or 1.05. Ang resulta po niyan,
476,000. So, ibig sabihin nito, kung ang inyong maximum loanable amount ngayon ay 500,000, dapat yung current or existing loan ninyo ay mayroon munang 476,000 na balanse bago kayo allowed or bago kayo magiging eligible kapag nag-apply kayo ng MPL Flex or kapag kayo ay gustong mag-renew. Dapat yung 500,000 na utang, 476 na lamang yung natira para kayo ay eligible to apply for a loan renewal. Yun po ay batay dito sa guidelines ng MPL Flex na dapat 105% ng inyo pong loan balance ang minimum na pwede ninyong ma-avail na utang. Ngayon kapag tatanungin nyo ako, what if Master Jet, 480,000 pa yung loan ko, no, yung balanse. Bakit hindi ako eligible? Bakit hindi ako pwedeng umutang ngayon? Ito kasi yun, di ba yung guideline sinasabi, dapat 105% ng inyong loan amount, yun yung minimum na pwede ninyong ma-avail na utang. Kung 480 pa yung balanse ng inyong loan ngayon, yung minimum amount na pwede ninyong mautang ay nasa 504,000 para guaranteed na meron kayong counting net proceeds at mababayaran ninyo ang lahat ng inyo pong mga yung existing loan and charges. Ngayon, what if yung minimum loanable amount mo ay 504,000 pero base naman sa inyong basic salary at paid premiums ay 500,000 lang yung maximum na pwede ninyong mautang. Hindi pwede na mas mataas yung minimum compared sa maximum. Kaya kayo hindi nagiging eligible for MPL Flex kapag ganito po yung case. Kaya dapat talagang hintayin na kung 500,000 yung maximum loanable amount ninyo, magiging 476,000 muna yung kanya pong principal balance bago kayo allowed na mag-take o mag-renew sa MPL. Yun po ay ayon dito sa provision ng MPL Flex Guidelines na dapat 105% ng inyong outstanding loan ang inyo pong minimum na pwedeng utangin to make sure na meron kayong sapat pambayad sa loan na balanse at maging sa lahat ng mga charges ng MPL. So yun po mga master ang atin pong nakikitang panahon, no, kung kailan kayo pwedeng mag-renew ng inyo pong MPL. Again, ang inyo pong loanable amount ngayon, divide po ninyo yan ng 1.05. Yun po yung balanse ng inyong current na utang na dapat nandyan na po sa inyong loan account bago kayo guaranteed na makaka-renew sa inyo pong MPL. So, sana po mayroon kayo nakuha na pulot na impormasyon mula po sa episode na ito. And kung mayroon pa po kayong mga tanong, pwede niyo rin pong ipaabot sa atin para po ating mapag-usapan sa susunod na episodes.